Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video, hindi lahat ng mga Pilipino dito sa Israel ay tuloy ang trabaho kapag may gera at syempre kapag walang trabaho ay wala din sahod. Dumating nga ng araw na yan ang anak ni Lola para dalhin dito sa bahay yung DTR na kailangan kong permahan para sa aking pagsahod. Bago namatay ang kanyang kapatid na panganay ay yan ang bilin niya sa akin na ang kapatid niya na si Ilan na mag-aasikaso ng aking DTR at siya ang magdadala sa aking agency. Pwede namang ako ang mag-asikaso at magdala, ang kaso'y ayaw ni Lola dahil ayaw niya na magbiyahe pa ako. Nung nabubuhay pa ang anak ni Lola na panganay ay siya lahat ang nag-aasikaso ng mga kailangan ko sa agency katulad nga niyan DTR, pati pagre-renew ng visa at pagkuha ng re-entry kapag nagbabakasyon ako sa Pinas. At nung namatay nga siya ay yan lamang yung kanyang tanging ipinamana na gawain sa kanyang kapatid na si Ilan ang mag-ayos ng aking DTR. Kaya buwan-buwan ay obligado siya na pumunta dito sa bahay para dalahin yan at permahan ko. Dito sa Israel kami mga caregivers, yung ibang sahod namin ay nanggagaling sa national insurance o sa pensyon ng aming mga alaga. At dahil hindi sapat yun ay yung karagdagan na sahod na ibinibigay sa akin ni Lola ay cheque sa halip na cash. Ay nga tinahanap ko si Nilos, yun pala nandyan sa kwarto ni Lola at kinuha yung regalo sa kanya ng kanyang pamangkin at gugupitin niya daw yung magandang pusa. May mga nagupit na nga siya at pinapatong niya sa ibabaw ng mga kung ano-anong bagay na pwede niyang pagpatungan katulad ng garapon. Katul. Ay nga tuwang-tuwa siya dyan sa pusa pero sa personal ay takot yan sa pusa kapag nalapitan siya. Kapag inilalabas ko nga siya ng bahay ay umiiwas siya dun sa mga pusa na nakakasalubong namin sa daan. Ay nga todo gupit na sinilo sa larawan ng mga pusa at meron nga din siyang mga stickers na idinidikit niya kung saan-saan. Pati nga mga drawer, cabinet, TV, salamin at pati nga ang kanyang CD player ay may mga nakadikit na stickers. Ay nga binigay na sa akin ng anak ni Lola yung cheque na karagdagan sa aking sahod at siya na nga nagsusulat dahil malabo ang mata ni Lola. Kahit nga may gera dito sa Israel ay tuloy pa din ang trabaho kaya tuloy din ang sahod. Pero may mga kababayan din tayo dito sa Israel na kapag may gera ay apektado din ang kanilang trabaho. Tulad ng ibang caregivers na wala ng working visa na ang trabaho nila ay ang pagiging reliever o sila yung pumapalit sa mga nagbabakasyon sa Pinas. At dahil cancel lahat ngayon ng flights na dahil sa gera ay apektado lahat ng mga uuwi sana ng Pinas para magbakasyon. Kaya yung mga reliever na papalit din sana sa kanila ay apektado din at wala din silang trabaho. At ang isa pa din sa mga apektado kapag may gera dito sa Israel ay yung mga hotel workers. Siyempre kapag malala ang gera katulad nito ay wala mga turistang nagbabakasyon at bihira lamang din ang mga lokal na lumalabas para mamasyal. Kaya yung mga pumapasok at nag-check-in sa hotel ay bihira lamang din. Kaya ang ending yung mga hotel workers kapag walang pumapasok na client ay nakatenga din sila. Nakaalis na nga niya ng anak ni Lola at ibinalik ko nga din kay Lola yung cheque para matingnan niya din. Mahilig si Lola na mag-double check na kahit nakita niya na ay gusto niya pa ulit makita para masigurado na tama ang pagkakasulat. At dahil malabo nga ang mata ni Lola kahit may ilaw na nakasalamin at may magnifying glass pa ay iniilawan ko pa ng flashlight. Kahit nga magulo dito sa Israel, maswerte pa din kami may mga regular na trabaho na kahit may gera ay kumikita pa din. At sa naiulat nga na balita sa mahigit 26,000 na mga Pilipino dito sa Israel ay nasa 81 lang yung humiling ng repatriation. Sila yung mga matatagal na dito at yung iba ay yung mga wala ng working visa na talagang ready nang umuwi. Garan nga kaganda dito sa Israel na kahit magulo at may gera ay mas pinipili pa din namin na manatili dito kaysa umuwi ng Pinas. At syempre kahit paano iligtas pa din kami dito dahil merong Iron Dome na nag-e-intercept ng mga missiles at merong mga bomb shelter na pwede kaming takbuhan. At ayun nga sinilo siya at pinagsoli lang ni Lola ng cheque dyan sa kanyang kwarto ay hindi na bumalik. Ayun pala yung stickers naman ang kinukuha at kung saan-saan na naman nga niya yan ipagdididikit. Magsi-66 years old na nga si Nili next month pero ang mga hilig niya ay mga pambata. Mga ganang bagay na nakakapagpasaya kay Nilush kaya kapag umuwi dito sa Israel yung kanyang pamangkin ay mga ganan ang pinapasulubong sa kanya. Mase? Wish ka fine. Si mi ba inaim siya lak? Ganun nga ang ginagawa niya sa mga stickers, idinidikit niya kung saan-saan at lahat nga ng parte ng bahay dito ay mayroong mga nakadikit na stickers. At eto nga pagdating ng hapon ay may siren na naman. At kamplebado makaralak. Nakatulog na nga niyan si Nilo siya, tinatanong ko nga kung nagising siyang mag-isa o tinawag siya ni Lola dahil minsan nga ay ayaw niyang gumising kahit may alert na. Ay nga't kapapasok pa nga lamang namin dyan sa loob ng bomb shelter ay nadampot agad ang pagkain ni Lola. Kapag pumapasok nga si Nili dyan sa loob ng bomb shelter ay automatic na yan na kapag may pagkain dyan ay makikikain. Nga't pati kape ni Lola ay ininom na din at hindi na nakapaghintay na ipagawa ko siya ng kanyang kape. Makaranili ko.
Ay nga tawang-tawa pa habang libang na libang sa pagdukot sa pagkain ni Lola. Food is life talaga si Nilos na kahit may gera ay masaya pa din yan basta may pagkain. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share Ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.